Ang Metro Pacific Tollways Corporation, MPTC, ay inilipat muli ang buong pagbubukas ng matagal na naantala na Cavite-Laguna Expressway, CALAX, sa unang kalahati ng 2026 kasunod ng kamakailang award ng natitirang mga kontrata para sa proyekto. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang CALAX concessionaire at MPTC subsidiary na MPCALA Holdings Incorporated, MHI, kahapon ay sinabi na ang tollway ay inaasahan na ngayon ay makumplito lamang sa unang semestre ng 2026. Sa kabutihang palad, iginawad ng MHI ang natitirang mga segment ng CALAX upang ang mga kontratista ay maaaring magsimula ng konstruksyon at mapanatili ang deadline. Ang MHI ay naglabas ng Subsection 1, Open Canal Takawit, sa konstruksyon ng higanteng EEI Corporation at Subsection 2, Governor's Drive to Open Canal, sa CM Pancho Construction Incorporated. Ang Subsection 1 ay mahalaga sa pagbridging ng CALAX sa Manila-Cavite Expressway, Cavitex, sa pamamagitan ng Kawit, Cavite. Bukod dito, naghihintay ang MHI para sa paghahatid ng Subsection 3 na sumasakop sa segment na humahantong sa Governor's Drive. Ang seksyon ay isa sa pinakamahabang tollway, na sumasaklaw sa 8.64 kilometro. Original na, ang mga subsection 1, 2 at 3 ay dapat na mabuksan sa taong ito, ngunit ang MHI ay nagpupumilit na may hatid ang pangakong ito for a mix of mostly uncontrollable reasons. Noong Agosto, sinabi ng Pangulo at CEO ng MPTC na si Jose Maria Lim na ang konstruksyon ay bumagal kamakailan sa mga hamon na nakuha ng mga linggo ng masamang panahon. Sa kabuuan nito, ang CALAX ay sumasaklaw sa 44.58 kilometro sa pagitan ng Mamplasan Rotonda at Kawit, at may ugnay sa Cavitex, na pinatatakbo din ng MPTC. Bawasan ng tollway ang oras ng paglalakbay mula sa Binyan, Laguna hanggang Kawit hanggang sa 35 minuto lamang, mula sa 2 oras ngayon. Sa kasalukuyan, ang CALAX ay bukas na bahagyang sa mga sumusunod na pakikipagpalitan: Laguna Technopark, Laguna Boulevard, Santa Rosa Tagaytay Road, Silang East at Aguinaldo. Ang tollway ay inaasahang maglingkod ng maraming 75,000 motorista araw-araw. Ang MHI ay isang unit sa ilalim ng MPTC, na namamahala sa mga proyekto ng toll sa Luzon at isa sa Visayas. Ang tinantsyang kabuuang gasto sa proyekto para sa Cavite-Laguna Expressway, CALAX, ay nasa around ng 35.43 billion pesos, tulad ng nakasaad sa mga opisyal na dokumento ng proyekto at mga press release mula sa groundbreaking nito noong 2017. Ang cost na ito ay sumasakop sa pagtatayo ng 44.58 kilometrong toll expressway, na kung saan ay isang public-private partnership, PPP, na proyekto na pinondohan at itinatayo ng MPCALA Holdings Incorporated. Magbibigay ang CALAX ng isang mas mabilis, mas ligtas, at mas komportableng ruta para sa mga commuter at mapadali ang mahusay na transportasyon ng mga kalakal, na sumusuporta sa paglago ng ekonomiya ng rehiyon. Ang mga lalawigan ng Cavite at Laguna ay nasa unahan ng kaunlarang pang-industriya dahil sa iba't ibang mga economic zone na itinatag sa mga nakaraang dekada. Ang mga itinalagang lugar na ito ay nagbibigay ng kaakit-akit na klima at insentibo para sa mga aktibidad sa negosyo. Kasabay nito, pinadali din nila ang daloy ng lokal at dayuhang pamumuhunan at makakatulong na makabuo ng mga oportunidad sa trabaho. Habang ang Cavite at Laguna ay naging mga sentro ng pamumuhunan para sa kaunlaran sa bansa, ang kanilang network ng transportasyon ay, sa kasamaang palad, hindi napapanatiling mabilis sa kanilang mabilis na paglaki. Bilang isang resulta,
ang mga kasikipan ng trapiko sa mga umiiral na daanan, lalo na sa Governors Drive at Santa Rosa Tagaytay Road. Samantala ang NLEX Corporation, ang pribadong operator ng North Luzon Expressway, NLEX, ay nakatakdang simulan ng konstruksyon sa 2.2 bilyong pesos, 2 kilometro na elevated expressway na ikokonekta ang NLEX Mindanao Avenue Toll Plaza sa Quirino Highway sa Quezon City. Sa panahon ng isang groundbreaking ceremony noong March 4, Martes, ang Pangulo ng Metro Pacific Tollways Corporation, MPTC, President at Chief Operating Officer Joselim na ang NLEX C5 Northlink Segment 8.2 Section 1A project is expected to be up and running in the first quarter of 2026. Aniling, kami ay masigasig tungkol sa proyektong ito dahil nag-aambag ito sa aming patuloy na pagsisikap upang mabawasan ang kasikipan ng trapiko sa mga lokal na kalsada sa metro. Kapag nakumpleto, ang expressway ay mag-aalok ng isang seamless na ruta para sa mga motorista patungo at mula sa Valenzuela City o Quezon City, cut travel time at pag-iwas sa kasikipan ng trapiko sa mga pangunahing daanan. Naniniwala kami na ang hindi mapakali na kadaliang mapakilos ay nagtataguyod ng mas mahusay na mga pagkakataon para sa mga trabaho, negosyo, at paglago ng ekonomiya, dagdag ni Lim. Nauna nang nilagdaan ng NLEX Corporation ang isang pakikitungo sa China Road and Bridge Corporation, CRBC, para sa pagtatayo ng segment. Sinabi ni Lim na ang pagpili na magtayo ng isang mataas na daanan ay hinihimok ng pagnanais na mabawasan ang mga pagkagambala na may kaugnayan sa konstruksyon para sa mga lokal na pamayanan. Batay sa website ng Department of Public Works and Highways DPWH, nakumpleto ng NLEX Corporation ang 77.24% ng mga right-of-way acquisition na kinakailangan para sa proyekto. Parehong mga lokal na unit ng gobyerno, LGU, ng Valenzuela City at Quezon City ay nangako ng kanilang suporta sa mga apektadong komunidad, lalo na ang mga malapit sa Tulyahan River.